Ito na ba yung nakaka-apekto ba sa pagkakaroon natin ng negative rice inflation yung 20 pesos rice program ngayon ng gobyerno? Kung ito ba ay nagkakaroon ng significant na effect sa presyo sa palengke? Kaya gano'n malaki yung pagbagsak or pag-negative ng rice inflation. Okay, salamat Alan, no? Thank you for that question. Tama yung observation mo, may impact siya. Ang nakikita namin, particularly dito sa regular meal rice, kasi siya yung substantial na talagang bumaba yung presyo. No? Una, may mga outlets tayo kung saan pumapasok na yung 20 peso rice per kilo rice. Ano? And then nakikita ng ating mga data collectors na yung presyo even doon sa mga outlets kung saan wala tayong binibenta na 20 peso per kilo rice, yung presyo ng kanilang regular milled rice ay bumababa na rin. So siguro dahil may competition, no, pwedeng may pupuntahan na 20 pesos, nag-a-adjust na rin sila sa kanilang presyo pababa. Kaya makikita nyo, kanina ni-report ko, na sa tatlong rice commodities na tinatrack natin, very substantial, no? Laki. Ang pinakamalaki na pagbaba ng presyo ay nandoon sa regular milled rice. So ang sagot, mayroong impact dito sa pagbaba ng presyo ng bigas. Thank you. Thank you, Yusek Rapa and Thank you po. Sir Alan. I think we have another question from Sir Ian Sigurado of Inquirer. So it was discussed earlier the trend for rice inflation, but this one is on inflation overall. So do you see July as the bottom for inflation, or might the CPI soften further going forward? From Sir Ian Sigurado of Inquirer. Okay, so may mga items tayo. Kanina sinabi ko nga may mga items tayo na substantial yung weight niya sa ating CPI basket na nagpapababa dun sa ating inflation. Bigas, ang nakikita namin yung presyo ng bigas ay magiging magkakaroon pa rin ng negative inflation sa August, for example. Although may meron tayong mga threats, ano, and kung hindi siguro napansin, tatlo yun, no? Yung presyo ng karne ng baboy, presyo ng karne ng manok, at yung isda. Yun ang medyo mataas pa rin at substantial din yung weight niya. Plus, sabi ko nga kanina, may mga expectation na itong August ay may mga items tayo dito sa basket ng mga gulay na tataas din. So, pag tumaas yung mga items na to, pwedeng magkaroon siya ng positive impact naman doon sa ating inflation rate. So, ipo-pull up niya. So, hindi pa natin nakikita talaga whether this is bottom o magkakaroon tayo ng adjustment because of the dynamics ng mga presyo dito sa ating inflation basket. Thank you. Thank you, Anna. So because we only have a few minutes only remaining for this briefing, we can accommodate the last two questions, one coming from Ms. Sandra Aquinando of GMA. Good morning, sir. Good morning. Sir, recently we interviewed some people in the market, and para sa kanila po may impression sila na parang mataas pa rin yung presyo ng bilihin. Ano? One economist suggested na probably it's because or perhaps hindi pa rin po bumababa ng tuluyan yung presyo, let's say kumpara noong 2022 when the President assumed office. What does your data say about this, sir? Yung presyo naman, sabi nga natin, yung inflation natin bumababa na, no? Pero overall, positive pa rin yun. So, ibig sabihin, tumataas pa rin yung presyo ng mga bilihin on a yearly basis. Mas mabagal lang ang pagtaas ng presyo. Pero tama ka, tama yung sinabi mo, may mga observation tayo. Kasi may mga items na tayo na medyo substantial yung pagtaas. No? I mentioned kanina, yung presyo ng baboy. Ang ating presyo ng pork per kilo, ano? Ang tinatrack namin, for example, yung kasim, ang ating average price noong July ay nasa 371 pesos average for the Philippines. Pero noong July last year, ito ay nasa 335 pesos lang. So, makikita ng mga kababayan natin na mamalengke na while may reduction talaga sa presyo ng bigas, may mga increases din doon sa presyo ng ibang commodities. Pork in particular, in chicken, saka yung fish. So doon nakikita nila na bakit may pagtaas dito pero may pagbaba dito, ba't sinasabi ng PSA na yung inflation rate mababa? Kasi po overall basket yung overall basket natin ng
consumption, kasama na yung sa fuel, kasama na dun sa renta sa bahay. But I agree, may mga items talaga na ito yung usual natin na nakikita sa palengke na may mga adjustment. May adjustment pataas, may adjustment pababa. Pero may mga items tayo na binibili na medyo mataas yung presyo year on year. Thank you. Thank you, NS. Okay, a follow-up question coming from Sir Andrew Calonzo of Bloomberg. Hello. Hi, sir. Sir, if you pointed out that the prices of pork and Chicken. poultry are chicken in particular. Bakit, sir? Bakit mataas pa yun? And also yung some vegetables. Yung vegetable, nagsimula ng second half, typhoon. Ganun palagi pag may typhoon, may mga binaba kasi tayo ng mga areas. Lalo na yung itong impact ng recent typhoons ay doon sa ating vegetable producing provinces. No? Kaya sabi ko, nagsimula na noong July sa NCR, second half, ang expectation natin ay tataas itong August. Now itong sa pork naman, this is still the effect of ASF. Kaya nagsiship din tayo sa chicken kasi mahal na yung pork. So yung iba, yung mga households natin, nagsiship, so yung demand doon tumataas. Kaya nagkakaroon din ng pagtaas ng presyo. Pero ito yung nakikita namin, continuous pa rin ang pagtaas, presyo ng baboy, manok at isda. Sir, so bali yung pork, supply siya. Yeah, supply. Supply. Tapos demand yung... Sa chicken, siguro nga, dahil yung supply naman ng chicken hindi naman naapektuhan, pero ang nakikita namin na dahil ang chicken mas mura compared to sa pork. So, mayroon tayong substitution doon sa mga consumers natin. Thanks, sir. Thank you. All right.